Ayun nga guys, meron pinadala dito sa atin na board, no. So it's 52 error ito guys, pinalalamove, no. So i-repair natin. So ito siya. So binubuksan na nga natin yung likod nito para masimulan na natin yung repair nito. Ayan. So sunog guys yung parts na to. So ito lagi yung problema, yung sunog yung parts dito. Ayan. So kitang-kita naman nangingitim, no. So sa mga board kasi kung anong mga nangingitim, kadalasan andun yung problema. Andun yung sunog sa mga ganito, no. Ayan. So kapag may kayo nakitang nangingitim na dyan, nandyan yung chance na may problema siya talaga dyan sa board na yan, sa component na yan, yan, no? Yan, so check natin, tanggalin natin muna to yung mga naka ano dyan. Yan, so kung gusto nyo guys mag pa-repair ng board, pwede nyo ipadala sa amin, LBC, Lalamove, no? Pwede nyo siya. So 2,500 yung repair namin sa ganito, no? Ipadala nyo sa amin. Ayan. All in na po yun guys, no? So bago naman namin siya ipapadala balik sa inyo, titesting din naman natin, no? Para sigurado na working talaga bago siya ipadala. Ayan. Tatanggal muna natin to yung mga silikon, no? So yan na guys, no? So yun, natanggal natin yung mga sunog na silikon, alisin muna natin para makapag-test tayo ng maayos, no? So yan. So yan guys, yung mga resistor dyan. Ayan, no? 204 yan guys, yung value nyan. So dapat yung reading na makuha nyo dyan guys, 200 kilo ohms, no? Yung apat na yan. Pag mababa na guys, ibig sabihin, change value na yan. Malit na. So sukatin nyo. Ayan. So dapat makuha niyo buo yung 204 dyan, no? Kapag change value siya tapos nilagyan niyo siya ng bagong resistor, tapos hindi nyo pa rin nakuha yung sukat niya, ibig sabihin meron siyang shortage, no? Either yung regulator shortage o may mga capacitor dyan na nag-short na rin, no? Yan. So yan, nitest na natin. So, sukatin natin. Anong sukat niya? So 50 kilo ohms na lang. So ibig sabihin, change value na yan. Baba na. Ayan, 54. So wala na. So 53. So bababa na lahat. Ayan. So yun yung papalitan natin. Ayan. Ayan. So papalitan natin. So yan guys, after natin ma-repair, i-seal na natin, no? After natin magpalit ng mga components, no? Ayan. So silyuhan na natin siya, tapos testing natin to guys doon sa unit, no? Bago natin ipadala ulit, ipa-ship sa ating customer. So yun, no? So importante matesting natin na working na siya. Ayan. So yan na nga guys, no? Dito ilalagay na natin to yung board, no? Para matesting natin. Testingin muna natin siya bago natin ipadala doon sa customer para sigurado. So yan guys, salpak natin, no? Para sure ball tayo na tama yung or good yung bago natin ipadala balik sa ating customer. So ang gawin nyo guys, pag magpa-repair kayo, pwede nyo baklasin yung board, palalamove nyo sa amin guys, it's 52 error. Repair natin yan, no? Para hindi kayo mahirapan. Kung hindi kaya ma-home service, pwede nyo papalalamove guys. Ayan, sak natin. So meron tayong test unit dito. Ayan, no? Ayan, so dali natin. Testing. Para sigurado. Saksak lang natin guys, no? Yan. So yung motor, yan. Okay na? Okay na? Saksak na. So saksak natin sa outlet guys. Tingnan natin. Saan ito saksak? Dito. Yan. Saksak natin. Sunog na. Ay na. Yan. Saksak. Yan, pag on, tingnan natin. Ayan, so wala na. No start. Ayan. Ayan, so smooth.
Ayan, ikot na. Teka lang tawag ka. Ayan. So, yun. Teka natin tumarag. So, ayos na siya. Hindi na siya nag-error, guys, na. Ayan. So, okay na. Ayan, guys, na. So, kakarga siya ng tubig, oh. So, spin naman tayo. Ayan. So, spin. Oh. Yan naman yung pan, baka hindi mag-spin mo. Tutulog. Pasundot yung kuto-kuto dyan. Ayan. So, okay na, guys. Ayan, oh. Ayan, spin na. So, working na po yung board na ni-repair natin, no? So, bago natin ipapadala natin, testing muna natin para sure ball, guys. Ayan. Ito yung nakakabit yung ano. Tapos ito yung ni-repair natin. Ayan. Ayan. Okay?